for today's episode ng ating 10 Days of Christmas. Ayan mga saswang, andito tayo sa lugar kung saan kami lumaki, kung saan nag-umpisa ang lahat, and syempre dito kami natutong mangarap, and syempre dito din namin nakilala ang isang taong nagpabago sa aming buhay, which is si Kuya Lloyd Capay Cadena. So ayan, sobrang nakakamiss tong lugar na to mga saswang, so kaya hindi namin siya makakalimutan. And ngayon isa dito kami sa Kaingin. Ayun, so pagpunta namin dito is sobrang dami ng pagbabago. Ayun, halos magkandaligaw-ligaw kami dahil parang natabasa na kasi siya ng bonggang-bongga. So parang yung likod nito is super super plain na, wala nang kabahay-bahay. And ayun, ngayon is nakikita namin yung mga lugar na pinagsusyutan namin, yung mga lugar na pinaglalaruan namin, and yung lugar na kung saan kami nakatira. Ayan, so doon pala mga sasong sa dulo, doon kami nakatira. And itong kalsada na to is sobrang memorable, and itong lugar na tong Kaingin is sobrang nakatreasure to sa aming puso't isipan. Ayan, sobrang nanunumbalik ang mga alaala before. Ayan, lalong-lalo na yung mga ganap namin nila Kuya Lloyd, yung mga pag-iikot-ikot namin dito ng mga bayut. Pupunta kami ng loob ng Halik-Alon, Santos, tapos dito sa loob ng Kaingin. And kung napapansin yung mga saswang, ito, yung aking tapat na pinagsusyutan is ito yung bigasan. Ayan na kung saan dito din is nagpapaano si Kuya ng bigas. And yung grocery na pinaghahakutan, which is ang Ores. So ngayon mga saswang is ano na siya, wala na, hindi na siya pinapagana. Ayan, and marami na rin mga basura nakatambak. So ayun, kakamustahin natin ang ating mga natitirang kapitbahay dito sa Kaingin. Akala ko undoy, 20 taon na ako dito. Malapit na kami mademolis. Kasi nakakuha na ako ng 70. Ito naman, awa ng Diyos, baka. Kasi bawa ng imburnal dyan. Itinutok sa amin yung burnal dito, nasa kabila yung ilog. Kaya nga ito, tingnan nyo po, nagbaha po rito. Araw-araw namin nilalawas, babalik-balik lang yung tubig. Magpapasko, baha kami rito. Hindi na nawawala kasi dyan tinutok yung imburnal eh. Siyempre, malaking awalan. Nakakalungkot, mag-iwalay kami. Pupunta ako sa malayong lugar. Sa laki ba naman, ilang taon? 22 years. Bigla na lang kami mawawala rito. Wala yung tinadhana laking kawalan dahil lagi siyang may palaro dito. Laging may ayuda. Ngayon, wala na. May baka pa. Wala nga na. Doon, wala pa Pasko. Laging mayroong ayuda rito. Mawala. Wala, nga. Nga kami taga Kaingin, nga. Walang ayuda. Noong buhay pa siya, wala. Yung tao yun, di maramo talaga. May biyaya siya, pinamamahagi din yung biyaya. Kaya sana, Lord, andyan na sa inyo, yung idol namin si Kuya Lloyd. May pera lang, okay na, Pasko na. Problema, walang pera. At paano? Meron lang isang buti Alfonso, masaya na ako. Magsimba, okay na. May konting handa lang. Isang buong manok, okay lang. Yun ang pinakahanda. Christmas na. Tugtog ng video, okay na maliit. Sayawang kami rito. Inuman lang kami rito. Sisibit pa yun ang Pasko. Awa ng Diyos. Sana, matanggal itong bahan na ito. Hindi na matatanggal talaga kasi nakatutok na yung burnal dyan Talagang, lana. Kami magpapasko kami baha talaga. Pero okay lang, sana maging maganda ang Pasko namin dito. Salamat po. Salamat po sa pamasko nyo. Ito po, may pamasko na ako. Ako po si Carlito Bisin. Nakatira dito sa barangay Santo Niño, Kaingin, Iskara. Ito po sa ngayon, baha. Ginawa ng Diyos sa atin. Binubumba namin ngayon, mamaya-maya kunti, nandito naman ang tubig galing sa C5.
Ewan ko anong ginawa nila sa kalsada na yan. Bakit may tubo silang palusong dito sa aming drainage? Kung tama bang ginawa nila, ewan ko sa kanila. Tingnan nyo ang aming lugar. Tubig. Hindi ako makapak, may alipungan na pa ako. Sobrang dumi ng tubig. Nananawagan ako sa taga-sipad nyo gumagawa ng kalsada. Bakit ganun ginawa nyo sa kalsada namin? Sa halip sa ilog nyo patakbuhin ang tubig, dito nyo pinatakbo sa aming lugar. Hindi pa naman kami nababayaran lahat dito. Nananawagan po kami kung sino ang pwedeng tumulong sa amin. Sana gawa ng paraan ang problemang ito sa amin. Kailangan kasing umalis kasi kailangan ng gobyerno ang area. Ganun, wala tayong magagawa. Pero ang inihiling ko lang, yung problema namin sa kanal dito, sana maaksyonan ito. Ito po, malungkot. Wala na yung bata na maayuda sa amin sa panahon ng Kapaskuhan. Maraming binibigay sa aming tulong, nabubuhay pa yon. Ngayon, wala na. Ayun, nga na kami dito. Wala nang nabibigay ng ayuda. Kahit pa paano sana, nakakatulong yung tao nung buhay pa. Malaking tulong sa amin dito sa taga-Kaingin, sa Iskara. Wala na, wala tayong magagawa. Kinuha namin ni Lord eh. Yung kanyang ginagawang paglapit sa atin, sa amin, nagbahay-bahay, nagbibigay ng tulong, mga dilata, noodles, bigas. Nagbibigay pa nga siya ng 40 unit ng gamit sa eskwela. Tablet. 40 na unit, binigay niya dati nung sa buhay pa bago siya nawala. Naalala ko, laging nagpapalaro sa amin dito. May rulita. Ako ngayon nananalo rito. May tira, may mga appliances. Dito sa kalsadang ito, mismo dito. Walang tubig, tuyo ito dati. Nagpapalaro sila dito sa amin. Maraming papremyo. Kung kuha ng bigas doon sa may grocery, 40 sako. May naghati-hati niya sa amin dito, sa mga bahay-bahay dito. Ganun ang ginawa ng tao nung nabubuhay pa siya. Ngayon, wala na si Lloyd. Wala nang nagbibigay sa amin ng ano. Ayuda, tuwing Paskong ganito, sana makatanggap kami ng ayuda kahit pa paano. Lalo ako ngayon, walang trabaho ngayon, celebrate namin ng wala. Nga, tuyo. Kaya ito, umaasa na lang ako sa anak ko, may trabaho ang anak ko at ang asawa niya, siya ang bumubuhay sa akin. Kasi matanda na nga ako. Jessica, maraming salamat Jessica, ikaw ang kasamahan ni Lloyd noong sa'yo nabubuhay pa. Maraming thank you, Jess. Ito, bigay sa akin ng bata. Si Jessica, ang dami. Oh. Pamasko, naalala ko tuloy si Lloyd. Nung bubuhay pa, ganito rin ang ginagawa niya sa amin nung araw. Maraming salamat, Jess. Ko, si Lita Butron, taga Iskara, Kaingin, Parañaque City. 57 years old. Kung hindi kayo pinalis dito ni nanay noon, siguro mga 30 years na kami, mga 31 years na. Okay lang po, ito, binabaha. Masaya, hindi masaya kasi may ano di ba? Binabaha po kasi dati masaya naman rin kasi darating yung Pasko. Tapos, kaso lang, hindi kami makapagsaya dahil mabaha. Sad kasi, syempre sa tagal na natin dito, di ba? Sino ba naman maging masaya kung tatanggalin na yung bahay mo, saan ka lilipat? Yung iba, okay, kasi may nalilipatan. Kami tinanggap kasi namin, siyempre pera. Kaso lang, yung 70, yung 30, hindi pa binibigay. Yun yung pang-upa namin pag tinanggal na kami rito. Namimiss ko nung nabubuhay pa si Lloyd. Kasi si Lloyd kasi tuwing Pasko or Pista, masaya. Kasi lahat dito sa Kaingin masaya talaga. Tapos yung mga ayuda niya, lahat dito, binibigyan niya talaga, bahay-bahay siya. Masaya pa rin kahit wala siya dahil yung mga alaala niya nung nabubuhay pa siya, masaya talaga hindi mo malimutan siya Kasi mabait siyang tao Lahat marami siyang natulungan kasi. Kaya hindi mo siya makalimutan Hanggang ngayon, masaya ngayon kasi dati pag dumarating ang Pasko, nung nabubuhay pa si Lloyd,
alam namin na may ayudang darating, namimigay siya ng mga grocery, mga appliances. Yun, masaya. Masasaya yung mga naalala namin, iniwan niya. Ngayon, masaya pa rin kasi kahit binabaha, okay lang. Siselebrate namin. Dito lang kami sa bahay, kasama ng anak kong si Nico, ang asawa ko, kasi si Riza nasa Cavite na. Simpleng handaan lang kasi alam mo naman ngayon ang buhay, matatakas na ang bilihin. Kung anong mayroon, yun lang. Thank you! Thank you very much! Thank you talaga, thank you! Maraming salamat, Jessica, Chico, Balong. Merry Christmas sa inyong lahat. Kung nga pala si baby, taga-Kaingin din. Ito ang nangyayari sa amin sa lugar. Instead na maging masaya kami sa darating na Pasko, ito ang sumalubong sa amin. Wala na talagang mangyayari dito, hindi na nila kayang lutasin tong lugar na to. Ang kinakatakutan ko, kaya hindi na nga po ako dito nag-i-stay doon ako sa kapatid ko Nakakatakot dito yung dengue, number 1. May bata pa dito. Bata man o matanda, dadapuan ng dengue. At doon, habang sinasabi ko, kinakalabutan ako Ayoko pa mangyari sa akin yan, ako'y makagat dahil gusto ko pang mabuhay. Kahit 61 years old ako. Siyempre, nalungkot ako. Dahil nawala na yung aming mga ka-neighbor dito. Wala na yung kasismisan. Wala na ako pupuntahan. Anong meron? Anong latest? Pero hindi naman ako hindi naman ako chismosa At ito ang tumitibay pa rin kami kasi matibay itong bahay ni Lloyd. Hindi pa ito bayad. Kaya pag ito nabayaran, wala na. Ingkas na kami lahat. Di namin alam saan kami papadpad. Kami kahit nandito, matagal pang sabihin, nangangamba talaga ako sa tubig baha. Ito, bahay nila magkapatid, Ate Lori, ni Mami Nita Condesa. Ang namimiss namin dito, yung given ng Pasko, yung palaro, yung kasiyahan na ginanap ni Lloyd nung kasalukuyan nabubuhay pa. Kaya, tuwing darating ang Pasko, yun lang lagi sana, bigkas namin, kung nabubuhay sana si Lloyd, saya pa rin, kahit siguro na ganito, baha pa rin. Gagamitan, siguro bibilhan kami banda rito ng puro bota at ituloy lang ang pagsasaya. Pero wala na siya. Hindi naman namin tanggap ang pagkawala niya. Pero medyo tumagal-tagal, wala na tayong magagawa. Kinuha na siya. Talagang namahinga na si Lloyd. Kahit nasaan man siya ngayon, nasusundan kami lahat at mga natulungan niyang mga anak. Maraming salamat talaga kay Lloyd sa mga ginawa niya sa mga anak-anakan niya. Dahil umusbong ang buhay nila, may iba naman ini-improve pa ang kanilang mga buhay para buong-buo ang pagtutuwa ni Lloyd sa naiwan niyang mga anak-anakan. Malungkot kami. Hindi na kung may kung anong taon na 2020 yata na 2020 na namatay yata si Lloyd. Hindi namin pinaramdam na malungkot. Pinatuloy pa rin namin ang pagsasaya kahit nawala siya. Yun lang ang aming ayaw naming iparamdam na malungkot kami dito. Pero wala na rin siya magagawa kung nakikita niyang ganito ang sitwasyon. Kaya kanya-kanya lang kami ng isip kung magde-decide kami na mawala rito dahil total naman ang bawat bahay na nabinigyan ng natitirang 30%, hindi namin alam kailan pa ibibigay. Kaya kami nandito pa. Thank you! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas sa'yo, Jessica! Thank you! Malungkot na. Unlike before, di na katulad nung dati na sobrang saya. Ngayon wala bilang na lang kami. Konti na lang, minsan na lang di magkita-kita pag may okasyon na lang. Ganun na lang. Unang malungkot. Malungkot naman talaga totally malungkot Kasi walang magagawa. Talagang kailangan mag-iwahiwalay. Tapos may mga kanya-kanyang landas na ganun talaga.
Pero hindi pa rin naman nagkakalimutan kahit iwaiwalay na. Sabi, ang laki ng pagbabago talaga. Lalo na pag fiesta, Pasko, New Year ngayon, wala na. Wala nang gusto nyo ba yan? Gusto ko yan! Wala na. Baha na lang, makikita mo. Tapos, wala nang pag-games. Diyos ko, yung bonggang-bonggang pa-premyo, Yoratex, ref, charot. Yun lang, nakakamiss, sobra. Nakakamiss talaga. Ang lungkot na, sobra ang lungkot na ng kaingin. Wala! Bongga naman, Bit! Thank you, Justin. Merry Christmas. Thank you so much. So ayan, nakakamiss. Kung makikita nyo, talagang wala na pong mga bahay. So ito po yung bahay namin. Tignan nyo, wala na. Daanan na siya talaga. Tapos yung looban. Ito yung kila Bebang. Ito. Yun o. Yung may white. Oo, yung may lighter. Hindi, may piso. Dito na yan. Ayan. Tapos doon yung sa looban, doon yung kila, kila Lindsay. Oh. Doon, no? So talagang sobrang laking pagbabago na ng Kaingin. Ang daming mga bahay dati dyan. Dito kami talaga nag-start, dito kami nagsimula, dito kami nagkaroon ng isip, dito kami natuto mangarap, and dito rin namin nakilala ang isang taong nagpabago din na sa aming buhay. Ayan, si Keldoy. Nakikita ko na kung saan tayo nagbabalibol dati. Saan? Ayun, no? Yung may paganon. Ay, Skara! Ayun, no? Yung kala Mama Mary. Oo. Hala, oo nga. Diba? Hindi mo na siya makikilala. Bakas na lang ng alaala. Wala naman na yung Kaingin, pero yung alaalang ibinigay na sa amin, mananatilit sa puso at isip namin. Correct. Kasi isang OG yung Kaingin. Lalo na ngayon, dadaan na lang kami dito, maalala mo, hala, dito kami naglalaro, Correct. dito kami nagsushoot ng video nila Kuya Lloyd.